nagkasala, nagkulang, doon na po tayo nagkakaroon ng condemnation, nangihina po tayo, nagbabackslide tayo. So ang dapat ho, nakita ko, na maintindihan natin, sabi sa Bible, yung lalim, lawak, lapad, taas ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So ang problema natin, nakita ko po, ay hindi natin naiintindihan kung gaano tayo kamahal ni Lord. So yun ang dapat nating pagtuunan ng focus, yung pagmamahal ng Diyos sa tao. So yan po ang ituturo ni Pastora Joy. At ngayon po, gusto ko lang share sa inyo, magpo-focus po ako sa developing spiritual roots. Sabihin niyo po, developing spiritual roots. So sabi po ng Colossians chapter 2, ito ho, pwede ba natin basahin sandali? Yes. Okay, let's read it together. Go. The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it, but they don't have deep roots. Take note, ha? And they believe only for a little while. As soon as life gets hard, they give up. Amen. Amen? So ito po ay patungkol sa parable of the sower. Isang taong nagtanim sa tabi ng daan, yung buto natanim sa tabi ng daan, yung isa sa dawagan, at yung isa sa batuhan, yung isa sa good ground. So 4 kinds of soil, nagre-represent ng 4 na klase ng puso, yung soil. So mga kapatid, ang sabi dyan, yung daw seed, ang seed mga kapatid nagre-represent ng Word of God. Amen? Sabi ng Word of God, yung tao na nakinig ng Word of God, nakinig ng message, nakinig ng preaching, who gladly hear the message, galak na galak, tuwang-tuwa, bless na bless. Di ba may mga taong gano'n? Nakikita mo sa church, bless na bless, galak na galak, pastor, sister, na bless ako sa mensahe, pastor o sister, na-encourage ako sa testimony, na bless ako talagang kinilabutan ako, feel na feel ko, damandam ako. Eh, gano'n eh. Talagang on fire. Nag-aapo yung puso ko ngayon, sabi niya. But, ito ang problema. But they don't have deep roots. Amen? So kapag ka mababong ugat, ano mangyayari? They believe only for a little while. Yung kanilang pananampalataya, shallow. Sabihin natin, shallow Christian. Shallow Christian. So, dalawang klase po, mga kapatid, makinig kayo. Dalawang klase po ang tao, shallow person at saka po deep person. Shallow Christian at saka po deep Christian. Sino ang pipiliin natin, shallow o deep? Deep. Gusto ba natin ang maging deep? Amen. Kanina naman, deep? Amen. Okay. Ang sabi nyo, but they don't have deep roots. Sabi natin, deep roots. Deep roots. So, yung pong ugat, depende sa lalim ng iyong ugat kung paano ka lalaki ng puno, kikibay, mamumulaklak at mamumunga, depende sa ugat. Sa lalim. Alam niyo yung mabababaw, yung mga shallow na Christian, yun yung mga Christian na nagalak, na tontuwa, pero pa nagkaroon, sabi ron, when life, as soon as life gets hard, nagkaroon lang ng konti problema, wala na si brother, wala na si sister. Yes. They give up. Bakit? Walang ugat eh. So, hindi ho basihan yung galak na galak. Hindi basihan yung parang puspos o tuwang-tuwa. Hindi basihan yung parang pag sa unang tingin mo, parang nag-aapoy yung pananampalataya. Di ba? Ganyan yung mga alam niyo po, dito sa Spain, halimbawa ngayon magsasummer, magki-Christmas, lumilitaw yung mga halaman na tinatanim na yung mga bulaklak yung mga pula. Mga dilaw. Ang tawag daw? Konsensya? Konsensya. Akala ko, konsensya. Okay, di ba? Nakikita niyo ba yan? Nakakakita ba kayo ng mga ganon? Oh. Pero, pangsamantala lang. Pagdating ho ng matindi ng mga init,
nawawala na, lanta na. Ano ang problema? Eh wala naman kasing ugat yun, shallow. Sabi natin, shallow. Shallow. Ganon din po mga kapatid, maraming Kristiyano, shallow lang. Kaya ang kanilang pananampalataya, seasonal. Yung halaman na yun, seasonal. Lumalabas lang yun bago mag-Christmas. Sabi kita mo, dami niya, talagang usong-uso. Ang gandang-gandang tingnan, pero seasonal. So alam niyo ba may mga Kristiyanong seasonal? Wala na dito yun. Dapat sa lahat ng panahon, Christian tayo, amen? May problema, wala. May pagsubok, wala. May pangangailangan man o wala. May sakit man o wala. Dapat nananatili kang malalim ang pundasyon at ugat mo sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi dapat tayo malalim ang ugat. So, tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Basahin niyo. Kayo po pumasa. Colossians 2:6-7. Just as you accepted Christ as your Lord, you must continue to live in obedience to Him. Let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. Pansinin niyo po, take note. Let your roots grow down. Sabihin mo sa katabi mo, let your roots grow down into Him. Sa likod, yung nasa likod naman, sabi mo, brother, sister, let your roots grow down into God. Sa Diyos yun. So, kailangan, mga kapatid, ito po nakita ko, kailangan yung ating ugat, lumalim tayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, listen, kapag hindi lumalim ang ugat natin, konting init lang, konting hangin, konting bagyo, konting problema lang, tangay tayo agad. Pansinin niyo, maraming Kristiyano yung gano'n. Kasi walang kaugat-ugat. Kaya sinasabi, let your roots grow down. Kasi po, yung ugat, yan ang kumukuha ng nourishment na dinadala ho sa puno, dinadala sa sanga, para mamulaklak at para magbunga. Amen? Amen. Ngayon, kung yung ugat natin, ang pananampalataya ay mababaw, tingnan niyo po, alam niyo ang puno ng saging? Yung puno ng saging, kahit putulin mo yan, tapasin mo man ng itak. Aba, lalong gustong-gusto kasi lalo siyang lumalabas yung puno, no? Makita niyo. Tingnan niyo yung saging. Alam niyo yung pinuputol yan kapag inaani yung bunga? No. Amen? Amen. Pero, pag tinignan mo, naku po, natabas. Diba? Masakit yun? Masakit ba yun? Tabasin ba naman, putulin yung puno? Yung katawan, pati dahon, tanggal. Pero yung bunga, napitas, pinakinabangan. Pero, huwag ka. After ng ilang araw, lalabas na ka. Kasi malalim ang ugat eh. Pero bakit lumabas? Kasi hindi mo nakikita, yung ugat niya ang malalim. Amen! Amen! Ganyan din sa Kristiyano, kahit yan ay matabas ng Word of God. Matabas yan sa preaching. Nakangiti pa rin, tuloy yan sa paglilingkod sa Panginoon. Palagpakan natin si Lord. Amen! Pero yung mga Kristiyano, konting tabas lang, nagupit lang. Ginupit lang ng konting dahon, nasakta na. Wala na. Bakit? Anong problema? Yung ugat, napakababaw. So kaya ho, ang encouragement ko mga kapatid, this year, 2025, lumalim tayo sa ugat sa Panginoon. So ang ating tema, buong taon, empowered by the Holy Spirit, and ang ating tema sa Ephesians, kailangan lumalim ang ugat natin, be rooted and established in God's love. Amen? Ano po mangyayari kapag lumalim? Yung nourishment manggagaling sa Panginoon. Basahin niyo po yan. May your roots go down into the soil. That's tinan niyo. And may you have the power to understand how
how wide, how long, how high, how deep His love really is. May you experience the love of Christ. Though it is so great, you will never fully understand it. Then, you will be filled with the fullness of life and power that comes from God. Amen? May your roots go down deep. Dapat lumalim tayo. Palalim. Amen o ba? Amen. Sino ang gustong lumalim ngayon, 2025? Amen. Palagpakan natin si Lord. Amen? Lumalim. Alam niyo ho, na-bless po ako nung minimeditate ko yung verse na ito. Basahin niyo po sandali. Lakas niyo po. Ay, palagi. They are tree planted along a river. Roots that reach down into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by the months of drought. Their leaves stay green and they go right on producing delicious fruit. Hallelujah! Ang ganda, amen ba? Alam niyo, super na-bless po ako sa verse 9. Yan yung sabi ron, yung salita pa lang na-bless, mapalad, ang ibig sabihin, fortunate, you are happy, you are blessed. Sabi mo sa katabi mo, I am blessed. Sabi mo, you are blessed. Sino yung blessed? Mga kapatid, listen. Sino yung blessed? Those who trust in the Lord, pangalawa, have made the Lord their hope and confidence. So, mapalad ka kapag ang Diyos yung tiwala mo nasa Kanya at nasa Kanya ang iyong confidence. Listen, pangatlo. They are like tree. Hinyanin tulad sa isang puno, planted. Sabi natin, planted? Planted. So, bago ka mag-ugat, kailangan matanim ka muna. Planted before na maging rooted. Tama ba? Amen. Nakakita ba kayo nung nag-ugat na hindi naman nakatanim? No. Meron bang gano'n? Wala. So, kailangan planted. Sabi natin, planted. Planted. O, sabihin mo sa tabi mo ulit, you must be planted. You must be planted. Kailangan nakatanim tayo. Amen? Amen. Hindi ho nakapaibabaw lang, ha? Yung nakapaibabaw lang, shallow yun. Yung ibinagsak lang sa ibabaw ng lupa. Kailangan nakatanim ka talaga. So, mga kapatid, listen to me. Matatapos na po ako. Napraso lang to. Sabi ron, planted, kapag planted ka, ano ibig sabihin ng salitang planted? Committed, dedicated, devoted. Yan ang ibig sabihin ng planted. Kasi pag nakatanim ka, committed ka. Yung hindi planted, yun yung umaalis na palipat-lipat. Yung ibang, ngayon, ililipat mo, bukas ililipat mo, hindi planted yun. Paano yun eh? Palipat-lipat. So ang planted, committed, dedicated, devoted. Amen. Pangalawa, pagkatapos ng planted, kailangan maging rooted. Sabi nyo, rooted. Rooted. So pag ikaw ay rooted, kinakailangan, pag rooted ka yung ugat mo, lumalalim, nakakasip-sip ka ng tubig, ng mga vitamina, mga nourishment sa soil at sa tubig, anong mangyayari sa iyo? Yung klase na yan ng puno. Sino yung puno? Kristiyano tayo yan. Ano? Hindi ka nababother pag dumating ang tag-init, dumating man ang summer, o worry, or drought, tagtuyo. Ang ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng naka-encounter ka ng mga trials, problem, difficulties, persecution, pain, sickness, diseases. Mga kapatid, mga drought, pag naka-experience ka ng ganyan, their leaves stay green. Nananatili ka pa rin sa riwa and go right on producing delicious fruit. Amen. Namumunga ka pa rin, nagpapatuloy, nananatili. Hindi ka kayang igupo ng problema, ng pagsubok, ng trials, ng difficulties, ng sakit, ng kahirapan. Hallelujah! Amen! Iyan po ang mga malalalim ang ugat. Alam niyo kung sino yan? Yung mga nananatiling katabi niyo na yan. Amen! Maraming pinagdaanan niya na heat. Maraming pinagdaanan niya ng mga worried of this life. Drought. Pero tingnan nyo,
stay green. Smiling pa rin. Hallelujah. Stay fresh. Amen. Nakahiko pa. Ganun ang tsura, di ba? Amen? Stay fresh. Amen. Oh. They live, stay green, and they go right, producing delicious fruit. Di ba? Nananatili pa rin namumunga. Alam niyo mga kapatid, dapat maging ganyan tayo. Pero ang sekreto, number 1, 3 bagay. You must be planted. Pangalawa, rooted. And number 3, fruitful. Pero yung bunga mo, delicious. Amen? Ano yung fruit na yan? Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, meekness, humbleness, self-control, temperance, goodness. Yan yun. Sa tayo pong lahat ay tumayo. At